Purihin ang ating dakilang Diyos. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo. Salamat sa Kanyang pag-iingat sa atin sa araw-araw. Amen? Narito tayo, taglay ang kalakasan, taglay ang buhay na nagmumula sa Kanya. Malusog, malakas, masigla, pinagpala. Dahil tayo charito. Amen? Pwede bang batiin ang katabi mo ng 2 thumbs up? Nasa likod mo at sabi mo sa Kanya, kapatid, ikaw ay charito, ikaw ay mahal ng Diyos. Hallelujah. Ano patang sabi ng Kanyang salita? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kaya ngayon taglay natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Tayo pinatawad, tayo binago, nang matagpuan tayo ng Kanyang pag-ibig. Amen po ba? Palakpakan natin ang malakas na palakpak ating Panginoon. Hallelujah! Bless the name of Jesus! Everybody shout, praise the Lord! Praise the name of Jesus! Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Come on! Everybody clap your hands. Let's make a joyful noise unto our God. And let's praise our God from our hearts. Thank you, Jesus. Oh, we bless your name, Jesus. We glorify your name. Not looking back to what once was, my vision and head to where you are now. I know you have greater things for me. So with every step I believe it's a brand new day. All my past is washed away. So I give you all my praise. Jesus, I will go your way. You have all my life. All my life, Jesus, all my life, all my life. Yeah. Woo! It's for you. Oh, it's for you. Oh, thank you, Lord. It's a new season I'm living in. Everything changed because you're with me. Yeah, I come alive in your presence. So with every step I believe it's a brand new day. All my past is washed away. So I give you all my praise. Jesus, I will go your way. You have all my life. Yes, Lord, all my life, all my life, all my life. Everybody, woo! It's for you. Yes, Lord, all our praise.
we bless your name, Jesus. You alone are worthy of all praise. Hallelujah. Thank you, Father, for this great privilege that we have to worship you and to extol your name on high. For you alone are worthy of all our praise. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Father. What gift of love could I offer to a king? What weight or word could be held within my offering? When He alone is worthy. Yes, oh Lord Jesus, you alone, oh God. A glory song is inscribed upon my heart. This treasure held in an alabaster jar, I bring to bring Him all the glory. All the glory. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Bless your name, God. What sacrifice could be equal to His own? The cross of Christ has declared that there is no I owe. Yet I know Him more. Let's worship our God. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise God from whom our blessings flow. We praise your name, oh Jesus. Our Father God, the infinite, the matchless King, magnificent, the living Christ, the servant Son, the prophesied, the saving one, the Holy Ghost, gift from above, the faithful friend, the seal of love. This heart, this song to Him, my all in all, my everything. Praise God from
bless your name. We honor your name, Jesus. Yes, oh God. We thank you, oh Father, for your great love to us. Your unconditional love. Because of your love that you sent your Son to die on the cross for us to have eternal life. Thank you, Jesus, that you came. Thank you, Jesus, that you care. Thank you, Jesus, that you gave your life to us. Oh, we worship you, Jesus. You alone are worthy of all our praise. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you, oh God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. We worship you, we exalt you, we praise you. Father, we give you all the glory, all the honor and praise that is due unto you alone. And in Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen, hallelujah. Oh, we bless your name, Jesus. Thank you, Father. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands to Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's give the Lord a clap of praise. Make a joyful noise to God. Make His praise glorious, for the Lord our God is awesome. Can you say amen? Amen. How are you today? All is well. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang umaga mga kabiyaya doon po sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. And if you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the Zippers button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok para po ito sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Please prepare your communion elements because at the end of this message, sama-sama at sabay-sabay po nating idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. Tulad ng nasusulat sa kanyang mga sugat, tayo'y magaling na. And if you are watching this broadcast and you are sick in your body, let me just encourage you today. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day.
One more time, out loud. Today is your healing day. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today is your healing day. If you believe that, say amen. Let me encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko pong ipinapaalala ito sa inyo mga kabiyaya, at sana hindi po kayo napapagod ito palaging marinig. Dahil kung ako naman ang tatanungin ninyo, hindi po ako napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, tuwing linggo, may mga sinasabi si Bishop Emmy na maaring palagi nyo nang naririnig. Inuulit ko po ito dahil tuwing broadcast, meron pong mga bagong nakakapanood ng ating broadcast. Bago nagkaroon ng pandemya, taong 2020, we have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. You know the story. Nagkaroon ng pandemya sa buong mundo. Pero ang mabuting balita, unti-unti na pong bumabangon ang buong mundo, gayon na rin po ang mga simbahang lokal mula sa pagkakadapa dulot ng pandemya. Meron na pong on-site, face-to-face worship services. Ngayon po ay full capacity na tayo. Mas maluwag at mas maraming upuan. More seats available. Baka naman, kabiyaya, maisipan mo nang magsimba. Magtatatlong taon ka nang hindi nagsisimba. Bago nagpandemya, hindi ka na nagsisimba. Inabot ka na ng pandemya. Matatapos ng pandemya, hindi ka pa rin nagsisimba. Sana maisipan mo magsimba at makasama ang ating mga kabiyaya sapagkat napakasaya ang tayo magkatipon-tipon sa pangalan ng ating Panginoon. Palakpakan si Lord. Hallelujah! Amen! Tulad ng nasusulat, huwag kalimutan ang pagkakatipon ng mga banal, lalo't namamalas nating malapit na ang araw ng kanyang muling pagbabalik. If you are near our worship center here at the very entrance of NLEX Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to extend this invitation to you. Come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa lahat ng naparito sa loob ng bulwagang ito para sama-sama nating sambahin
ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Purihin natin ang Panginoon. Let's give the Lord a clap of praise. One more thing before we start our study today. Ang EMI Online Season 4 ay special edition ng EMI Online Class. Ito ay integrated sa EMI Sunday broadcast tuwing linggo ng gabi, 8 p.m. Ang tema ng Season 4 ay intentional learning. Learn more, learn it more. Season 4. Ang orientation po ay gagawin sa October 14, Friday, 9 p.m. via EMI Online TV, EMI page. Ang Season 4, Session 1 ay magsisimula sa October 16, Sunday, 8 p.m. Maraming salamat po. One last thing, malugod ko pong inaanyayahan ng lahat ng ating mga kabiyaya dyan po sa probinsya ng Bohol, siyudad ng Tagbilaran. CG Bohol on October 11, Tuesday, 7 p.m. Ito po ay gaganapin sa Christian Gospel Church sa pangunguna ng ating kaibigan na si Pastor Bong Postanes. CG Bohol 2022. Ito po ay kaugnay sa atin pong vision, Full Grace Philippines, Full Grace Bohol. Can you say amen? Amen. Maraming salamat po sa Panginoon. Bigyan natin ang Panginoon ng clap offering. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Atin pong ipagpapatuloy ang atin pong series, The Bible Explains, Part 63. Today, we're going to talk about the unusual grace of God. Ang hindi pangkaraniwang biyaya ng Diyos. Alam natin ang biyaya ng Diyos ay hindi pangkaraniwan. What makes the grace of God truly unusual? Atin pong ilapit sa Panginoon ang pag-aaral po na ito. Tayo po'y sumandaling manalangin. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for this beautiful day. Thank you so much for these beautiful people who came here today. Thank you so much for the beautiful people who are watching this broadcast today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Thank you, Jesus. Let me share with you 5 unusual things about God's grace. Number 1, the unusual Savior. The unusual Savior. Isaiah chapter 9 verse 6, For unto us a child is born, unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Pansinin niyo po yung word na wonderful. Ang Hebrew word na ginamit po dyan, pele. Ang ibig sabihin po, one of a kind, unique, unusual. Our Savior is one of a kind, unique, and unusual. That is why His name is Pele, wonderful. Siya po'y kahanga-hanga. Remember, ang ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang unang Pasko ay hindi po naganap, nagkataon lang. Ang unang Pasko ay inihula sa matandang tipan at naganap po sa bagong tipan. Pero bago po ito naganap, ito po inihula ni Propeta Isaias na ito pong sanggol na ipapanganak ay tatawaging kahanga-hanga or wonderful, Pele,
meaning one of a kind, unique, and unusual. The usual Savior is God or man. The unusual Savior is God-man. That makes Him unusual. Kasi wala po siyang katulad. Siya po ay God-man. Sapagkat siya po'y Diyos na nagkatawang tao, at nung siya po'y magkatawang tao, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Hindi po 50-50, kundi 100% God, 100% man. What makes Him so unique, wala pong katulad ang Panginoong Hesus. Ang Diyos Ama ay Diyos, pero hindi po ang Diyos Ama ang nagkatawang tao. Ang banal na Espiritu po ay Diyos, pero ang banal na Espiritu ay hindi po tao. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ang Diyos na nagkatawang tao, the Son who became flesh. Nung siya po ay magkatawang tao, ito po'y mananatili na sa Kanya magpakailan-kailan pa man. Siya po ay mananatiling God-man. At yan po'y unique dahil sa buong mundo, mula sa walang hanggang nakaraan, hanggang sa walang hanggang darating, walang katulad ang ating Panginoong Jesucristo. That makes Him unique. We have an unusual Savior. Let's give the Lord a clap of praise. Amen. Ang pagsasama ng dalawang kalikasan, ang kalikasan ng pagka-Diyos at ang kalikasan ng pagkatao sa persona ni Kristo ay very unique. Ang tawag po rito, the hypostatic union of two natures in one person. Ang dalawang kalikasan nagsama sa isang persona. Hypostatic union ang tawag po rito. Of course, it is impossible to discuss this huge topic in one sermon, much more to discuss this only in one point. Imposible po yun. I am just whetting your appetites and hoping against all hope that you would desire to know more about this. Dahil talagang napakaganda na makilala natin ang ating tagapagligtas. The more you know, the more you love. Kaya yun pong dalawang taong nagkakakilala, nagmamahalan. Sapagkat habang nagkakakilala, nagmamahalan. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay nakatayo sa kaalaman. Mahirap mahalin ang hindi mo kilala. Mahirap mahalin ang hindi mo alam. Kaya po napakahalaga ng courting period. Kasi sa courting period, nagliligawan, naguhulihan ng loob, tinitignan mong ugali. Huwag sagot ng sagot agad. Baka ang katawan niya nahahati pag madaling araw. Baka na-attract ka lang sa itsura. Kilalanin mo ang pamilya, lalo sa Pilipinas. Kapag napangasawa mo ang tao, kasama ang pamilyang napapangasawa mo. Kasama po yan. You have to live with it with Philippine culture. Sa ibang kultura, hindi. Pero dahil Pilipino ka, kasama yan sa kultura. Kilalanin mo ang mga magulang, kilalanin mo mga kapatid. Hindi naman sila kang aking mapapangasawa, pero makakasama mo sila. They will be part of your life. Magkikita kayo pag Pasko, magkikita kayo kapag bagong taon, magkikita kayo pag may mga okasyon, magkakasalo-salo kayo. Now, hindi ko naman po sinasabi na kailangan mong tanggihan ang isang tao dahil sa pamilya, pero ang sinasabi ko, tanggapin mo yung tao sa kabila ng kung ano ang kanyang pamilya sapagkat kasama yung mamahalin mo. The point I'm trying to get across to you, the more you know, the more you love. Kung totoo yan, on a natural view, totoo yan on a spiritual view. Sapagkat mamahalin natin ang Diyos, sapagkat una nalaman natin, tayo ang unang minahal ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, diniposito niya sa atin, tumibok ang ating puso, minahal natin ang Diyos. Make no mistake about this, hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Bakit? Kilala tayo ng Diyos.
Mula pa sa sinapupunan ng ating ina, hindi pa man tayo ipinapanganak, kilala na tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang pinakamahusay mo, alam ng Diyos ang pinakamahina mo, pinagsama ng Diyos, dinaig ng kanyang pagmamahal, dinaig ng kanyang biyaya, mahal tayo ng Diyos. The more you know the Lord, the more you respond to His love, because great is God's love. Can you say amen? John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Look at the last line, and the Word was God. Ang ating Panginoon Kristo ay Diyos bago po siya nagkatawang tao. Meron na po siyang dating kalagayan bago po siya nagkatawang tao. Hindi po siya nagsimulang umiral nung unang Pasko. Yun po yung kanyang incarnation. Pero bago siya nag-incarnate, siya po ay umiiral na from eternity past. John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yung word na begotten, ang Greek word monogenes. Mono, single, genes, origin, family, life, stock. Meaning, lahat ng mayroon ng ama ay mayroon ng anak because mono, single origin, single family, single stock. Hindi po pwedeng ang ama ay Diyos, ang anak ay hindi Diyos. Hindi pwedeng maging monogenes because they shared with the same origin. They shared with the same family. Kaya kung ang ama ay Diyos, it follows ang anak ay Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Hindi po ang ama ang nagkatawang tao. Ang anak ang nagkatawang tao. Sapagkat gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanglibutan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Hindi po sinabi sa Bible sapagkat gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanglibutan. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Hindi po. Ibinigay ng ama ang kanyang bugtong na anak. Ang bugtong na anak ay Diyos sapagkat ang ama ay Diyos. 1 Timothy chapter 3 verse 16, letter A, and without controversy, great is the mystery of godliness. Look at the next line. God was manifested in the flesh. Sa wikang Pilipino, dakilang hiwaga ng kabanalan, wala nang pagtatalo. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Hindi na po yan pinagtatalunan. Kaya kung may mga tao po sa isip nila ay nagtatalo at nagsasabi, Diyos, nagkatawang tao, Diyos, tao, Diyos, tao, ang Diyos, nagkatawang tao. Sabi na po Apostol Pablo, huwag nyo nang pagtalunan yan sa isip ninyo, diniklara ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nagkatawang tao. Why? Because He is a unique Savior. He is an unusual Savior. Colossians chapter 2 verse 9. The Apostle Paul writes, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. All the fullness, not some of the fullness, not part of the fullness, but all the fullness of the deity. Yun pong word na fullness, ang Greek word na ginamit ay pleroma, meaning the whole. The whole, ang kabuuan, hindi bahagi lang, the whole. Yung word na deity, ang Greek word theotes, from the root word theo, God. Theotes, ang ibig sabihin, nature of God. Nature of God. Ang buong kalikasan ng pagka-Diyos ay tumatahan kay Kristo nung siya'y magkatawang tao. Bodily form, ang Greek word na ginamit ay somatikos. Ang root word soma. Soma meaning body. Somatikos, bodily form. Meaning, nang si Kristo ay nasaan yung tao, hindi nawala ang pagka-Diyos. Hindi po hinubad ang pagka-Diyos. Ang Diyos, binihisan ng katawang lupa. Hindi po inalis ang pagka-Diyos, o yung Diyos ginawang tao. Hindi po. Walang inalis, walang subtraction. Merong addition.
dinagdag yung nature ng tao doon sa nature ng Diyos. And that makes Him so unique dahil wala siyang katulad. Ang Ama ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos, ang Anak, Diyos na nagkatawang tao. Tayo tao pero hindi tayo Diyos. Wala siyang katulad. That makes Him an unusual Savior. Kaya kahanga-hanga ang ating tagapagligtas. Wonderful, wonderful, wonderful is the Lord. Shout amen. One of my major papers I wrote in the seminary while we are still studying there. Ako at si Pastor Joe ay nag-aral po sa seminaryo at nung kami nag-aaral, ang isa sa mga major papers sa theology na isinulat ko po ang pamagat hypostatic union. Two natures in one person. Ang pagsasama ng dalawang kalikasan sa isang persona. That makes Jesus a perfect Savior. Dahil kung siya po'y Diyos lang at hindi siya magkakatawang tao, hindi niya tayo kayang iligtas. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung siya naman ay tao lang at hindi po siya Diyos katulad ng turo ng ibang relihiyon, hindi rin niya tayo kayang iligtas. Totoong mamamatay siya, pero ang kanyang kamatayan walang infinite value. Para magkaroon ng tunay na kaligtasan, kailangan pong Diyos at tao sa isang persona ang tagapagligtas. Why? Because He has to be man to die. But at the same time, He has to be God so that His death will carry an infinite value enough to save the entire human race. Dahil kung tao lang siya, isang kamatayan para sa isang tao. Pero dahil siya po'y hindi tao lang, siya po'y Diyos na nagkatawang tao, ang kanyang kamatayan ay sapat at higit pa para iligtas ang buong sangkatauhan dahil siya ang ating tagapagligtas. Shout amen. Let's give the Lord a clap of praise. Thank you, Jesus. What a wonderful Savior. Pele, wonderful, one of a kind, unique, unusual Savior. Can you say amen? Amen. Number one, the unusual Savior. Number two, the unusual salvation. Ang ating kaligtasan po ay unique, one of a kind, and unusual. Why we say so? The usual salvation is by works or by grace plus works. Yan po yung usual. Pag samasamahin nyo lahat ng reliyon sa buong mundo, either they are teaching by works or they are teaching by grace plus works. That is very usual. Hindi ka mahihirapang hanapin ang ganyang turo. Madali ka makakakita ng simbahang nagtuturo niyan. Kasi ordinary lang yan eh. Usual. Ang mahirap hanaping simbahan ay yung nagtuturo ng tamang kaligtasan. At ang tamang katuruan ng kaligtasan, the unusual salvation is by grace alone. That is very, very unique. Kaya kita nyo, ang hirap hanapin. Hindi lahat ng probinsya meron, hindi lahat ng bayan meron, hindi lahat ng bansa meron. Sapagkat this is unique. Bihira, pambihira, at di pangkaraniwan. Now, I am sure by this time, you are very, very familiar with our major teachings. Lagi natin itong itinuturo sa Charito Generation, Full Grace Seminar, at maging dito sa ating central, ay palagi nating ipinapaalala sapagkat ako'y naniniwala, hindi sapat na minsan mo lang narinig. Dapat palagi mo naririnig sapagkat kailangan nakabaon ito sa ating kaisipan, sa ating damdamin at sa ating buong pagkatao. Meron pong 3 dominant teaching or 3 approaches to salvation. Many of you, if not all of you, are very familiar with this. Samahan niyo po ko, you can see this on your screen at doon sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Lahat ng religion sa buong mundo,
Pagsamasamahin po ninyo, ang kanilang teaching about salvation ay papasok isa sa tatlong ito. At pag tatlo ang pagpipilian, ang tsansa mong tumama according to the law of probability ay 33.33%. May mga simbahan na nagtuturo no grace, all works. Very usual. Marami kayong makikitang ganyang simbahan. May mga nagtuturong half grace, half works. Very usual. Pero mayroong mga nagtuturo ng full grace, no works. Yan po'y unusual. Kaya ang hirap hanapin ng ganyang mga simbahan. Hindi lahat ng pastor ang turo ay full grace. That is why we have a unique salvation, an unusual salvation, because we believe that our salvation is full grace, no works. Diyan tumataas ang kilay ng iba sapagkat nanggigigil sila dito sa no works. Sabi nila, wala nang gagawin, wala nang gagawin. Aber, wala nang gagawin. Ang sinasabi ko po'y ito, wala kang gagawin para maligtas. Pero matapos kang maligtas, marami kang magagawa dahil natanggap mo na ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ang ating gawa hindi idinadagdag sa kaligtasan. Ang ating gawa at mga gawa ay resulta ng kaligtasan. Hindi mo pwedeng hanapan ng bunga ang poste ng Meralco. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Ang poste ba ng Meralco, pag sinabitan mo ng bunga, magiging puno? Hindi. Pero ang puno po ba pwedeng sabitan ng kawad ng kuryente? Yes. Magagawa ng puno ang nagagawa ng poste ng Meralco. Pero hindi kayang gawin ng poste ng Meralco ang kayang gawin ng tunay na puno. Huwag mong hanapan ng bunga ang hindi totoong naligtas. Pero yun pong totoong naligtas, kusang magbubunga, kusang maglilingkod, kusang maglilingkod sa Panginoon. Say amen. Now, you know the drill. You know this. Bibilang ako ng 3, alam nyo na ang gagawin ninyo. Ready? Doon sa mga nanonood sa broadcast na ito, maaaring hindi nyo pa po ito nakita, pero magandang makita nyo ito. At the count of 3. 1, 2, 3. Ah, you see? Palakpakan muna si Lord. Amen. You know, I believe learning should be fun. Kita nyo, nung una tayong mag-aral sa nursery, kindergarten, di ba nagsimula lang matuto ang mga bata sa paglalaro? Pero minsan nagtataka, naglalaro lang, ang mahal ng tuition. Yung aming apo ni Pastora Jo, si Aiki, pumapasok na sa eskwela. Kumukuha na po ng nursery. Gandang tignan pag naka-uniforme, ang gandang tignan kapag may backpack, pa-picture, ang ganda. Pero nung gagawin sa eskwela, maglalaro lang. Sabi ng iba, maglalaro lang, sa bahay na lang maglaro. Hindi po. Yung mga paglalaro po nila, very intentional, kasama na po yung learning. Integrated yung learning doon sa laro. Kaya ako naniniwala, learning should be fun. Kaya kapag nasisiyahan ka, gusto mong matuto. Dahil sino naman ang gustong matuto kung hindi masayang matuto? Kaya maganda, masayang matuto. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this not from yourselves, it is the gift of God. What's the next line? Not by works. What is the result? So that no one can boast. Keep this in your mind. If it is by works, you can boast. Pinili ng Diyos sa kanyang karunungan ng kaligtasan ay by grace and not by works, so that no one can boast. Because the original sin is pride. The fall of Lucifer is pride. The fall of man is pride. And the only antidote to pride is grace.
Kaya in the wisdom of God, pinili niya by grace alone, so that no one can boast. Kapag ka by grace alone, you cannot boast. By works, you can boast. By grace plus works, you can still happily boast. Galit ang Diyos sa mga mayayabang. Basahin niyo po sa Book of Proverbs, sa 7 kinamumuhian ng Diyos na kasalanan. Number 1 ang kayabangan. Ayaw na ayaw ng Diyos ng mayabang. Kasi ano naman ang ipagyayabang mo? Yung hangin na lumalabas 2 butas ng ilong mo ay bigay ng Diyos. Kung mawala ng hangin ang butas ng ilong mo, kahit gaano kalaki ang butas niyan, pag nawala ng hangin yan, tigo ka. Hindi mo naman yan nabili. Bigay yan ng Diyos. Napakayabang ng tao na kung umasta parang walang Diyos. Kung umasta parang siyang may-ari ng buhay niya. Diyan po, galit ang Diyos sa kayabangan. Dahil ang tatay ng mga mayayabang ay si Lucifer. Anak ka ni Lucifer. Ang yabang mo. Para kang langaw na natungtong sa likod ng kalabaw. Akala mo malaki ka pa sa kalabaw. Kung umasta ka, parang ikaw ang may-ari ng buhay mo. Hindi po. Ayaw ng Diyos ng kayabangan. Gusto ng Diyos ang magpakumbaba na lahat ng bagay na mayroon tayo ay biyayang bigay ng Diyos. Lahat ay galing sa Diyos. Shout amen. Keep this in your mind. If it is by grace, it is not by works. Hindi pwede yan magsama. Either grace or works. Pero hindi yan pwede magsama. Romans 11:6. Look at what the Apostle Paul said. If by grace, then it is no longer of works. See? Hindi pwede magsama. If by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. If it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. Now, look up here, look at my eyes. For it to be grace, it has to be 100% grace. Void from any works. Para grace talaga. Kasi pag sinamahan mo ng konting work, hindi na po siya grace. For work to be 100% work, it has to be void from any form of grace. Kasi yung work, samahan mo lang ng konting grace, hindi na work. Kaya matindi po ang teaching ng Bible against mixture. Remember, no mixture. Grace or law, but never grace and law. You cannot put that together. Pumili ka, grace or law. Kung batas ka, magpakabatas ka na. Pero kung biyaya ka, magpakabiyaya ka. Pero wag kang maging mistiso. Hybrid. Di malaman kung biyaya ka o law. Minsan mukha kang biyaya. Madalas mukha kang law. Ay ano ba talaga kuya? Magpakatotoo ka na. Ikaw ang kausap ko. Mga nanonood sa broadcast, dahil okay naman kami rito. Palakpakan natin si Lord. Sabi sa Bible, ang bagong alak inilalagay sa bagong sisidlang balat. Kasi yun ang magkamatch eh. Ang lumang alak sa lumang sisidlang balat. Ang bagong alak, yun po yung biyaya. Ang bagong sisidlang balat, yun po yung bagong kasunduan. Kaya yung magkamatch. Grace and New Covenant. Yun ang magkamatch. Yung law at old covenant, yun ang magkamatch. Huwag kang mag-mix-match. Yung iba pinaghahalo eh. Ha? Nasa loob ng simbahan, pero ang naririnig na katuruan pang sinagoga. Sa loob ng church, ang nagtuturo, mga sinagogi. Oh. Tawag sa kanila mga gogis. Oh. Tatanungin ko kayo,
Pwede ka ba pumunta sa sinagoga na magturo ng grace? Hindi ka payagan. Hindi ka payagan ng mga rabay. Pupunta ka sa sinagog, magtuturo ka ng grace. Hindi pwede yan. Ang nagtataka ko, bakit pwede sa church magturo ng law? Bakit pwede? Doon sa kabila, hindi pwede. Pero dito sa church, pwede. Dapat hindi rin. Sapagkat ang church ay hindi po ipinanganak sa kautusan. Ang church ipinanganak sa ilalim ng biyaya ng Diyos. At ang dapat katuruan sa loob ng church ay ang mensahe ng biyaya ng ating Panginoon. All by grace, nothing but grace. Grace all the way. Shout amen. Meron po akong warning para po sa mga nakikinig na mensahe ng biyaya dahil meron din pong false grace. Meron pong false gospel. Now, look at the chart. Let me show you. Kung makikita nyo po sa chart, meron pong tatlong gospel. Meron pong heteros, ang tawag po different gospel, metastrepo, perverted gospel, at yung full grace, yan po yung nagtuturo ng true gospel. Napansinin niyo po itong delikadong parte na ito. Under different gospel, meron pong dalawang kategorya. Yun pong no grace, tsaka no faith. Yun pong no grace, walang grasya, puro gawa. Makinig maigi. Meron ding nagtuturo na puro grasya, wala nang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan manampalataya. Hindi mo na kailangan tanggapin ang Panginoong Hesus dahil grasya. Sa grasya, ligtas na lahat. Sa grasya, lahat maliligtas. Nako, delikado yan. Disgrasya ka dyan. Yan po yung mga nagtuturo ng inclusionism and universalism. Ito po yung saved by grace alone in the absence of faith. Naniniwala rin to sa grasya. Kaya lang, ang delikado, hindi na kailangan manampalataya. Sabi ng inclusionism, lahat ligtas na. Ang sabi ng universalism, lahat maliligtas. Na bakit po mali yun? Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay tinatanggap po natin kapag dumating sa atin ang salita ng Diyos. At kapag dumating sa atin ang biyaya ng pananampalataya, tatawag ka, sabi sa Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Hindi mo pwedeng alisin ang pananampalataya sa biyaya. Ito po, different gospel. Isa, no grace. Ang isa, no faith. Pagdating naman po sa gitna, pinagsama naman. Isinama po yung grace at saka works. Madalas yung maririnig, hindi sapat ang biyaya. Kailangan mayroong gawa. Tapos sasabihin pa nila, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Tama yun. Ang mali yung paliwanag. Hindi ho dinadagdagan ng gawa ang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, gumagawa. Kaya ang pananampalatayang hindi gumagawa, huwad. Peke, hindi tunay, 295. Dahil ang tunay na pananampalataya ay kusang gumagawa. Can you say amen? Amen. Totoong may gawa, pero hindi idinadagdag. Kusang gumagawa. Dahil tunay ang conversion, tunay ang pananampalataya. Ito po mga kapatid, dalawang ito'y mapanganib. Ito po, yung biyaya, sinamahan ng gawa. Ito pa po ang napaka-delikadong parte. Hairline lang ang difference. Ang biyaya, sinamahan ng pananampalataya. Now, it sounds good. Sa unang dinig, tama naman ka. Because we are saved by grace through faith. Pero ang problem po niyan, yung faith na yan, kapag galing sa iyo, mga kapatid, yan po ay magiging gawa. Anything that comes from you will be considered work. Kaya hindi pwedeng sa'yo galing ang faith.
Ang faith ay galing sa Word of Christ, Romans 10:17. Dumating sa atin nung magpasya tayo sa ating malayang kalooban, makinig. Nung makinig tayo, dinapuan tayo ng faith. Nung nagkaroon tayo ng faith, tumawag tayo. Pagtawag natin, naligtas tayo. Ang kaligtasan ay biyaya, ang pananampalataya ay biyaya. At the end of the day, wala kang may pagmamalaki. Lahat ay biyayang galing sa Diyos. Amen. Now look up here. You know this. This is very important. Ito pong full grace. You are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Why? Grace is a gift. So is faith. Wala tayong sariling pananampalataya. We're spiritually dead. Nagkaroon lang tayo ng faith when we hear the gospel of grace. The finished work of Christ. The message of the cross. Yun po yung sumibol ang pananampalataya sa atin. And now, once you are truly saved, you are forever saved, you are eternally saved. Why? Because what you did not get by works, you cannot lose by works. Salvation is not by works. Salvation is not by grace plus works. Salvation is only by grace alone, through faith alone, in Christ alone, so that no one can boast. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. All right, you know the drill. 1, 2, 3. Mga kapatid, tumitingkad, matingkad pa sa sikat ng araw, ang teaching ng full grace. Sapagkat yan po ay unusual, unique, one of a kind. Kaya ka nagtataka, ang hirap makahanap ng church. Kasi kapag di pangkaraniwan, mahirap hanapin. Right? Yung mga pangkaraniwan, sa gilid-gilid lang meron eh. Yung pangkaraniwan, mga kapatid, sa rekto, marami eh. Ordinary eh. Pero yung unique, original, one of a kind, mahirap hanapin po yan. Sapagkat yan ay unique and unusual. Can you say amen? Amen. Sa aming pag-travel sa buong Pilipinas, namamangha ako, bakit yung iba, ganun na lang ang pag-iwas nila sa message of grace. Napag-alaman ko kasi na akala nila yung nagtuturo ng grace, pare-parehas lang. Nilagyan nila ng one category, akala nila lahat ng maringgan ng grace, yun yung teaching na yon. Lisensya ang pagkakasala, wala nang gagawin, pwede nang hindi magsimba, pwede nang mamuhay sa kasalanan, etc., etc., ligtas ng lahat. Ito pa masaklap. Pati si Satanas maliligtas. Mantakin mo yan. Pati si Satanas. Sabi po ng mga extreme universalists and inclusionists, pati si Satanas maliligtas. Tsaka walang impyerno. Wala nang impyerno, lahat ligtas. At the end, everybody happy. Lahat masaya. Lahat masaya dahil daw sa grasya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, lahat ligtas na. Mga kapatid, kung pati si Satanas maliligtas, ito po ang pinakamalaking sarsuela. Sipin ninyo katakot ng lahat ng naganap na ito. At the end, yun din naman pala ang magiging kaduluduluhan. Sarsuela po yan. Dramahan lang. Makinig, mga kapatid. Mayroon po mga maliligtas at mayroong hindi maliligtas. Gusto ng Diyos, lahat maligtas, kaya ipinaparinig natin ang mabuting balita. Pag dumating ang mabuting balita, dadapuan ka ng pananampalataya, at pag nanampalataya ka, tumawag ka, ligtas ka. At huwag magalala, pag naligtas ka, tunay kang ligtas. Ligtas ka, magpakailan-kailan paman. Sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. So, hindi po pare-parehas. Na, doon sa mga nanonood sa broadcast na ito, iba po ang teaching namin ng full grace. Hindi po kami inclusionist, hindi po kami universalist. Hello! Hi! Makinig maigi. Hindi po kami kasama sa mga inclusionist at mga universalist. At doon sa mga grace enthusiasts, ingat-ingat din pag may time. Baka akala ninyo'y kumislap ginto.
Hindi lahat ng kumikislap ay ginto. Merong salaginto. Baka masalaginto ka. Kasi nagbabanggit ng finished work, nagbabanggit ng grace, grace din. Meron ding grace-gracean. Anong tawag sa bahay na hindi totoo? Bahay-bahayan. Anong tawag sa taong hindi totoo? Tau-tauhan. Anong tawag sa kotse na hindi totoo? Oh, kotse-kotsihan. Anong tawag sa grace na hindi totoo? Grace-gracean. Baka madali ka ng grace-gracean. Bisip, anong gagawin ko? Mag-ingat, maingat. Meron po ko sinulat na e-books. Ang title po ay The Deceit of False Grace. Unmasking the Deceit of Inclusionism and Universalism. Sinulat ko po ito sa pagkasi ng banal na espiritu upang i-expose yan pong inclusionism and universalism. And now you know bakit si Bishop Emmy ay very controversial. Wherever we go, you know, because hindi po kami nagkagat ng aming dila at hindi kumibo. Habang nalilito ang maraming tao tungkol sa mensahe ng biyaya. We made it very clear. Iba ang inclusionism, ibang universalism, iba po ang full grace. At meron pa po ko'y sinulat na e-book. God is good, that's why there is hell. Kasi isa sa mga pangunahing teaching ng inclusionism at universalism, dahil sa pag-ibig ng Diyos, wala ng impyerno. At wala daw impyerno. Daw. Chismis. Chismis. Nadali sila ng chismis. Mayroong impyerno. Ang impyerno ay hindi ginawa ng Diyos para sa tao. And that's a matter of fact. Tama. Ang impyerno ay ginawa ng Diyos kay Satanas at sa mga alipores ni Satanas. Pero, make no mistake about this. Sabi ni Apostle Paul, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and to them that obey not the gospel of Christ. Pag tinanggihan mo yung gospel, sasama ka doon sa impyerno. Hindi dahil gusto ng Diyos itapong ka doon. Pinili mong doon ka mapunta by rejecting the gospel. Kaya ang aming teaching malinaw. Hindi ka pupunta sa impyerno dahil sa mga kasalanang ginawa mo. Hindi ka pwedeng pagdusahin ng Diyos sa kasalanang ginawa ni Adan. Kaya ka nakakagawa ng kasalanan sapagkat ipinanganak kang may sin nature. Yung sin nature hindi natural sa iyo. Minana mo yan sa lolo mo. Minana mo yan kay Adan. Ipinasa yan sa atin. Sa pamagitan ng sin nature, ang tao ay nagkakasala. Kung ikaw ay itatapon ng Diyos sa impyerno, dahil ikaw ay nakagawa ng kasalanan, that is the height of injustice. Pwede kang magreklamo sa Supreme Court. Sabihin mo, itinapon ako sa impyerno dahil ako'y makasalanan. Kaya naman ako nagkakasala dahil kay Adan. Kung hindi nagkasala si Adan, hindi ako nagkaroon ng sin nature. Kung wala akong sin nature, hindi ako nagkasala. Pag-isipan nyo, bakit si Jesus hindi nagkasala? Wala siyang sin nature. What if we were born without a sinful nature? We will not commit sin. Pinili ba natin na tayo ay ipanganak na may sin nature? Is it by choice or is it by chance? By chance. Mantakin mo, itatapong ka ng Diyos sa impyerno forever and forever. You will be burned in hell because of what Adam did. What kind of God He is? Pinagdusa ka ng Diyos sa kasalanan ni Adan? Mali. Hindi po yan ang Diyos ng Biblia. Pero make no mistake, ang tao pupunta sa impyerno, hindi dahil sa kasalanan ni Adan. Dahil sa kasalanan ng pagtanggi mo sa biyaya ng Diyos. Kaya ang aming pakiusap, tanggapin mo ang biyaya ng Diyos. Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos. Because the moment you receive the grace of God, you are saved and saved forever. Huwag kang mag-alala sa impyerno. Hindi ka pupunta ron kapag tinanggap mo ang biyaya ng Diyos. Heaven will be your final home. Ang impyerno ay para kay Satanas at sa mga demonyo. At mapupunta rin doon ang mga taong tumanggi sa kaloob ng kaligtasan. Pero kailangan muna nilang marinig. Itong dahilan kung bakit lumilibot kami sa buong Pilipinas. Full Grace Philippines.
at kung saan man ihatid ang aming panyapak para marinig nila ang pag-ibig ng Diyos. Tama na ang condemnation. Alam na ng tao na sila'y makasalanan. Ang hindi alam ng maraming tao, mahal sila ng Diyos kahit sila'y makasalanan. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. If you believe that, shout Amen. Palakpakan si Lord. Amen! Amen. Pinakitunguhan po natin yung inclusionism and universalism. Kaaway po yan ng message of full grace. Pero isa pa, meron pa po akong 2 booklets and e-books na isinulat. The clear contrast between full grace and mixture. Ito naman yung other side, yung mixture. Parts 1 and 2. I hope you will take time to read these e-books. Doon sa mga nanonood sa broadcast, if you want to get these e-books, you can connect with us through Charito Shop. Makita nyo po sa inyong screen ang link. And these e-books are really, really life-transforming. Your life will never be the same again. If you believe that, say amen. Ang ating kaligtasan, unique, one of a kind, because we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Come on, let's say that together. We're saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. One of a kind. Nothing is like that in all the world. Can you say amen? Amen. Number 1, the unusual Savior. Number 2, the unusual salvation. Number 3, the unusual blessing. The usual blessing is based on your works. We call it rewards. Magsikap ka, magtiyaga ka, gawin mo to, gawin mo yan, pagpalain ka, manalangin ka, mag-ayuno ka, pahirapan mo sarili mo, magbigay ka, pagpalain ka. Lumalabas, usual blessing, ang ating mga pagpapala ay premyo ng ating mga gawa. We call it rewards. The unusual blessing is based on Christ's finished work. Pinaniniwalaan po ng full grace ng ating pagpapala ay hindi po premyo. Kasama po ito sa binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? Amen. The usual blessing is conditional based on your obedience sa iyong pagsunod. Ang pinagbabasihan po nila yung Old Testament verses. Babasa ng Old Testament verses, if you do this, if you carefully follow the commandments of the Lord your God, then all these blessings will be upon you. Tama. Now, hindi ko po yun tinatanggi. Pero binabasa mo ay mula sa lumang kasunduan. Hindi tayo kasali sa lumang kasunduan. Tayo'y kasali sa bagong kasunduan. Ang ating pagpapala ay hindi ayon sa ating pagsunod. Ang ating pagpapala ay regalo sa dakilang pagsunod ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Christ obeyed God even unto death, death on the cross. Sapagkat ang ating pagpapala ay hindi po conditional. That is usual. Hindi mo kinakailangan i-preach ang finished work. Pwede kang gumamit ng teksto sa Deuteronomy at ituro sa mga tao. Pwede mong gamitin ng Malakay 3:10 para ituro sa mga tao na ang pag-iikapo. Pag nag-ikapo ka, sumunod ka, nagpagpalain ka ng Lord. Mga kapatid, make no mistake, that is based on the Old Covenant. Ang unusual blessing is based on positional. Ikaw ay nakapwesto kay Kristo. At dahil si Kristo ang sentro ng pagpapala, wala kang magagawa kundi mapuno ng pagpapala, biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen. Just imagine, kung may bukas na gripo, malakas ang daloy ng tubig, at ang timba mo ay nakatapat sa gripo, walang magagawa yung timba kundi mapuno. Hindi lang po mapupuno ang timba kung ang timba ay nakataob. Tama? Ang timba ay may takip. O ang timba hindi nakatapat sa gripo. Pero hindi po ang gripo ang problema.
Ikaw ang problema. Baka hindi ka nakatapat sa gripo. It is so hard to face the problem if the problem is your face. Ikaw talaga ang may problema. Oh, hindi ako pinagpala ng Diyos, hindi ako pinagpala ng Diyos. May mabuting balita ako, pinagpala ka na ng Diyos sa lahat ng pagpapala na bigay ng Panginoon. Sigurado ako nito. Ephesians chapter 1 verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, eulogeo, bless us in heavenly places with every spiritual blessing in Christ. In is a preposition of location. It is a preposition of position. You are in Christ. Dahil na kay Kristo ka, pinagpala na o pagpapalain pa lang? Kung na kay Kristo ka, pinagpala na ng lahat ng pagpapalang espiritual. Dahil sa pakikipag-isa mo kay Kristo. Eulogeo. EU good. Logeo to speak. To speak good. Dahil nasa aorist tense, spoken. God has already spoken good things over you. Anong gagawin mo? Yes, Lord. Amen. Tanggapin mo na lang. Ideklara mo. Ikaw ay pinagpala ng lahat ng pagpapala. Hindi ka sinumpa. Ikaw ay pinagpala. Magaling ka na. Malusog. Malakas. Masigla. Pinagpala. Shout amen. Pero Bishop, kung pinagpala ako, ba't di ko nakikita? Walk by faith and not by sight. Pero Bishop, ba't di ko nararamdaman? Walk by faith and not by feelings. Ang feelings natin, pabago-bago. Ang paningin natin, mga kapatid, lumalabo. Pero ang salita ng Diyos, malinaw, magpakailan-kailan pa man. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. The usual blessing is occasional. Kaya, sometimes, pinagpala. Minsan, pinagpala ako. Minsan, pinagpala ako. Pero ang tanong ko, gaano kadalas ang minsan? Pero, the unusual blessing is continual. All the time. One blessing after another. O Bishop, may verse bang ganyan? I'll show you the verse. You ask for it. John 1:16. From the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Sunod na pagpapala. Pagdating ng pagpapala, hindi mo pa nauubos yung pagpapala, may susunod naman pagpapala. May susunod na naman na pagpapala. May Come on, get excited, church. Give Him praise. Give Him praise. We have an unusual grace. That's why we have an unusual blessing. Shout amen. Amen. Number 1, the unusual Savior. Number 2, the unusual salvation. Number 3, the unusual blessing. Number 4, the unusual calling. Hindi lang yung Savior, hindi lang salvation, hindi lang blessing, pati pagkatawag ng Diyos sa atin, very, very unique, one of a kind, and unusual. The usual calling is based on strengths. Diba? Kung pipili ka rin lang naman, pipiliin mo na yung malakas. But unusual calling is based on weaknesses. Grabe talaga ang biyaya ng Diyos. Kung ang taong pipiliin niya yung superlative, the fastest, the tallest, the wisest, yan. The strongest, yan. Pero ang Diyos kakaiba. Ang pinili niya yung mga mahihina. Bakit? Kasi kapag mahina ang kanyang pinili at nagawa yung gusto niyang gawin, walang may pagmamalaki yung mahina, ang Diyos lang ang makakakuha ng lahat ng kapurihan, kalawalatian at karangalan. Amen? Kung minsan nga, sa totoo lang, yung mga wala ngang may pagmalaki, ang yabang Di lalo na yung may pagmamalaki. Kaya ako tinawag ng Diyos, college graduate ako. Meron akong master's degree. Meron akong doctorate degree. Kaya ako tinawag ng Lord dahil sa aming magkakapatid, ako ang may itsura, ang iba wala. Kaya ako tinawag ng Lord dahil sa aming pamilya, sa aming angkan, ako lang ang maputi, lahat ay ulikba. Kaya ako pinili ng Lord, ako lang ang flawless, lahat sila flawful.
Tignan nyo. I'll show you the verse. The verse is the voice of God. 1 Corinthians 1:27. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world, the despised things, the things that are not, to nullify the things that are. Now, look at the last line. So that no one can boast. Sounds familiar? Yan din ba yung last line ng Ephesians chapter 2, verse 9? So that no one can boast. Pinili ng Diyos ng salvation by grace so that no one can boast. Pinili ng Diyos ang pagkakatawag sa sinuman so that no one can boast. It is all by the grace of God. Narinig ko yung isang pastor, sabi niya, kaya pinili ng Diyos si Apostol Pablo sapagkat siya'y highly educated man. Kaya siya daw ang sumulat ng kalahati ng New Testament because he is highly educated man. Tapos in-encourage niya mga daw, mag-aral kayo, mag-aral kayo. Now, make no mistake, hindi ko po sinasabing wag mag-aral. God never put premium on ignorance. Meron kaming Bible school. Ini-encourage ko po ang mga taong mag-aral. Hindi po ako laban sa pag-aral. Pero maniwala kayo, kahit hindi ka nakapag-aral, kaya kang gamitin ng Diyos dahil dakila ang biyaya ng Diyos. Amen. Now, si Apostol Pablo po'y pinili sa biyaya. Si Apostol Pablo, mataas sa pinag-aralan. Hey, listen to me. Ang pinag-aralan ni Apostol Pablo ay batas ng mga Hudyo. Correct? Siya po ay master sa law of the Jews. Si Apostol Pablo po ay apostol sa mga Hintil, na yung kanyang kaalaman ay walang pakinabang sa mga Hintil. Kaya yung kanyang best education ay hindi po pakinabang sa mga Hintil. Kaya hindi po siya pinili ng Diyos dahil sa kanyang angking talino at kakayahan. In fact, niluwanag na Apostol Pablo ng kanyang pagkatawag mula pa sa sinapupunan ng kanyang nanay ay dahil lang sa biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. Look at this extremely unusual. 2 Corinthians 12:10. For when I am weak, then I am strong. Very unusual. You know what is the usual? When I am weak, I am weak. That is the usual. Correct? You don't have to be genius to understand that. Pero how can you understand when I am weak, then I am strong? That is unusual. You know why it is unusual? Because grace is truly unusual. Give Him praise. Hallelujah. Amen. Put this in your heart. God has not chosen us, not on the basis of what we can do for Him, but on the basis of what He can do in us and through us. Grace is amazing. John chapter 1 verse 42. And He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, You are Simon, son of John. You will be called Cephas, which means, or translated, Peter. Yung pong Simon sa Greek means reed. R-E-E-D, reed. Tagalog, talahib. Mataas na damo. Humahapay. Yung Cephas ay Aramaic. Yung pong Peter, English. Yung Pedro, Tagalog. Ang Greek, Petros, meaning rock. Nung tinawag si Simon, siya po'y talahib. Kung tatawag ka rin ng manggagawa, ba't ka pa kukuha ng talahib? Mahina. Pero kahit siya mahina, tinawag siya. Dahil walang mahina na hindi kayang palakasin
ng biyaya ng Diyos. Walang mahina na hindi kayang palakasin ng biyaya ng Diyos. Sa totoo lang, nung una, kitang-kita ang kahinaan ni Simon. Pero bandang huli, sa biyaya ng Diyos, nakita natin ang kanyang katapangan. Siya po yung unang ibanghilista na nangaral sa Acts chapter 2, na sa harapan ng mga pumatay kay Jesus, ay sinabi niya, pinatay ninyo ang prinsipe ng buhay. Walang takot, walang nervyos, sapagkat natanggap niya na ang biyaya ng Diyos. At ang sabi ng tradisyon, nung siya po ay papatayin, dahil siya po ipapako sa krus, ni-request niya na siya po ay ipako ng patiwari. Pagkat ang sabi niya, hindi ako karapat dapat mamatay sa paraang ikinamatay ng aking Panginoon. Kaya siya po'y ipinakong upside down. Yung po ba ang taong mahina? Yung ba yung talahib? Yung dating talahib, naging bato, binago ng biyaya ng Diyos. Binago ng biyaya ng Diyos. Kaya ikaw nanonood sa broadcast na ito, maring ang tingin mo sa sarili mo'y talahib. Tingin mo sa sarili mo mahina, kulang sa kakayahan, kulang sa talino. Maring ang tingin mo sa sarili mo mahina at pahapay-hapay ka. Manatili ka sa biyaya ng Diyos. Kaya kang baguhin ng biyaya ng Diyos. Walang hindi kayang gawin ng biyaya ng Diyos. Shout amen. Amen. Shout amen. Amen. And to my understanding, it is unusual for God to use us to reach the whole Philippines. Very unusual. Why I say so? Meron po tayong vision, Full Grace Philippines. Yan pong vision po na yan, abutin ang buong Pilipinas. Maring sa likod ng ating isip, sasabihin natin, maring ang piliin ng Diyos yung mga malalaking organisasyon, malalaking denominasyon, mga sikat at mga kilalang mga obispo, pastor at mga lingkod ng Diyos. God could have called the greater ones, the most popular, the biggest denomination, the richest, the widest network. Why us? Hindi nyo ba naitanong sa inyong sarili? Araw-araw tinatanong ko yan sa Panginoon, why us, Lord? Why me? Abutin ang buong Pilipinas ang mensahe ng biyaya. Why? It is unusual because it is important for you to know. It is unusual. 81 provinces mayroon ang buong Pilipinas. And I am so happy to let you know, out of 81 provinces, 33 na po ang naabot natin ng mensahe ng biyaya. Amen. Without the strength of the denomination, without the networks of the many churches out there, 40% naabot na po mga probinsya ng mensahe ng biyaya. The recent ones, ang pinakahuli, nadagdag po sa atin pong bucket list ay ang probinsya po ng Aklan, bayan po ng Katiklan, Kalibo, Boracay, at doon po ginanap ang Charito Generation Boracay. Pumunta po tayo doon, zero visibility. Wala talagang Full Grace Church. As in zero. Wala po. Hindi po ako nagbibiro, wala. Nagbakasyon po ang family namin, Pastor Joe and the whole family, noong nakaraang April. Nag-celebrate po kami ng aming anniversary at ang pamilya ay nagbakasyon sa Boracay. Only to realize, nag-post si Pastor Joe ng picture, nakita po nung nag-aaral po sa EMI online, ang sabi, pwede po bang makipagkita sa inyo? Meron lang po kaming iaabot, pasasalamat dahil kami po ay nag-aaral sa EMI online. Isipin nyo, hindi sa hinagap-hagap ng kaisipan mo, meron palang nag-aaral sa online sa Boracay, then yun ang simula na lahat. At nagkaroon tayo ng burden, sinalens natin. And then nagmula po ang maraming panalangin mula April, May, June, July, August, September 29. Ginanap po ang Charito Generation sa Boracay. Ang resulta ngayon, mayroon ng 6 na extension ng EMI sa Boracay. 6 extensions. Thank you so much. That is unusual. Not to mention, mga kapatid, yun pong
kagagaling natin ng Leyte, 4 na extension sa Leyte. Not to mention Surigao, may nadagdag na extension sa Surigao. And not to mention, sa Bohol, meron po tayong isang extension sa Tagbilaran, Bohol. Unusual. Very, very unusual. Ngayon, 190 ang EMI extension sa buong Pilipinas. At sa ibang bansa, remember last week, kasasabi ko lang sa inyo, 180. Ngayon po, 190. Palakpakan natin sa Lord. 190. And keep on growing, keep on growing. The numbers are growing. Not to mention, meron po tayong 12 Pastors Academy. Not to mention, meron po tayong online schooling. On the 4th season na po tayo. Over 1,000 students ang nag-aaral po. Galing po sa 30 international locations. And not to mention, ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at maraming syudad sa buong Metro Manila. Ano po sinasabi ni Bishop Emmy? If you can only read my heart, read my mind, and even read my lips, this is unusual. Namamangha kami. At tandaan, if it amazes you, and you know it's not you, please tell me it's grace. Palakpakan natin si Lord. Biyaya, 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 biyaya ng Diyos! Balakas sa palakpak sa biyaya ng Diyos. Amen. Number 5, I'll close with this. The unusual offering. The unusual offering. The usual offering is to give your money. The unusual offering is to give your life. Your life is bigger than your money. Ang tinatarget po ng mga ganid na mga tagapanguna ng relihiyon ay ang pera. Ang tinatarget po ng biyaya ay hindi o pera, buhay. Kasi mas malaki ang buhay kaysa sa pera. And when you begin to offer yourself to God, that is unusual. 2 Corinthians chapter 8, verse 1. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. We're talking about the amazing grace of God. The unusuality of the grace of God. Doon po sa probinsya ng Macedonia, merong 3 bayan po doon na tinayuan ni Apostol Pablo ng simbahan. Yun po ay ang Pilipos, Thessalonica at Berea. Kaya meron po kayo mababasa ng mga Philippians, Thessalonians, and Bereans. Lahat po yun makikita doon po sa Macedonia. Anong kondisyon nila? Verse 2, out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. So hindi dahilan ng kahirapan. Sumasagana ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. And make no mistake about this, the reason is in verse 1. The grace of God. Pagdating sa verse 2, they became generous. Look at verse 3. The Apostle Paul writes, for I testify that they, the Macedonians, they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. Verse 4, they, the Macedonians, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Anong tawag nila sa pagbibigay? Privilege. Hindi burden. Offering na naman. Offering na naman. Naman. Hirap na hirap ka. Baka atakihin ka, tigilan mo na. Nag-offering ka, pabalagbag. Offering na naman. Tigilan mo. Masyado na mataas ang presyo ng iyong dugo. Nagsisikip na ang iyong paghinga. Tingin ko, lumalapot na ang dugo mo. Tigilan mo na, tigilan mo na, tigilan mo na. Aatakihin ka na. Sapagkat napipilitan ka lang magbigay. Hindi ganyan ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, masayang nagbibigay. Masayang nagkakaloob. Amen! Amen! Key verse, verse 5. And they, the Macedonians, did not do as we expected. Meaning, surprise kami. Laglag ang pangaluhang mata. Ginawa nila higit sa aming inaasahan. But they gave
themselves first to the Lord. Yun ang secret. You have to give yourself to the Lord first. And then to us in keeping with God's will. Listen to this. If you have given your life to the Lord, giving money should not be difficult for you because you are bigger than your money. Kung naibigay mo nga ang buhay mo, pera pa. Kaya kung pera lang ang binibigay mo, lalapot nga ang dugo mo. Sapagkat hirap na hirap kang ibigay yung pera mo. Pero pag naibigay mo na ang buhay mo, magaang nang magbigay ng kahit ano, sapagkat wala nang lalaki pa kaysa sa buhay mo. Amen. Luke 12:15. Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Oh, look at this. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Man's life does not consist in the abundance of his possessions. Very powerful. Now, look at this from the Message. Same verse. Luke 12:15. Speaking to the people, he went on, take care, protect yourself against the least bit of greed. Look at the next line. Life is not defined by what you have, even when you have a lot. Hindi pinag-uusapan dito kung gaano karami ang pera mo. Pinag-uusapan dito kung anong dating ng biyaya sa iyo. Dahil kahit kaunti lang ang mayroon ka, pag inabutan ka ng biyaya, gusto mong magkaloob. Now, look at this from God's Word translation. Same verse. He told the people, be careful to guard yourselves from every kind of greed. Life is not about having a lot of material possessions. Kapag naibigay mo na ang buhay mo sa Panginoon, ang pagbibigay ng pera hindi na mahirap para sa iyo. Bakit naibigay ni Zacchaeus ang kalahati ng kanyang kayamanan? Kasi naibigay niya ang buhay niya sa Panginoon. Bakit naibigay ni Maria Magdalena ang pinakamahal na pabango, nagkakahalaga ng 1 taong sweldo, dahil naibigay niya na ang buhay niya sa Panginoon? Kaya kayong tanong sa iyo, naibigay mo na ba ang buhay mo sa Panginoon? Dahil kung hindi pa, laging may problema ka kapag napag-uusapan ang pagbibigay ng pera. Mas malaki ang buhay mo kaysa sa pera mo. Ibigay mo muna ang buhay mo sa Panginoon. Mas magiging magaang ang pwede mong ibigay sa Panginoon. Tandaan, lahat ng hindi nyo kayang dalhin sa kabilang buhay, luwagan nyo ang hawak. Lahat ng dadalhin nyo hanggang sa kabilang buhay, higpitan nyo ang hawak. Ang may tatawid lang natin sa kabila ay ang kaligtasang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Wala na, higit pa. Amen? Let's see them again. 5 unusual things about God's grace. Grace is truly unusual. Can we read this out loud? Malakas, sit up straight. Malakas, sabay-sabay. Ready? Number 1. The unusual Savior. Number 2. The unusual salvation. Number 3. The unusual blessing. Number 4. The unusual calling. Number 5. The unusual offering. Laging tandaan, itong ating tagapagligtas ay unique, one of a kind, unusual. Ang kaloob niya sa ating kaligtasan, unique, one of a kind, and unusual. Ang pagpapalang kaloob niya sa atin, unique, unusual, one of a kind. Ang pagkakatawag niya sa atin, unique, unusual, one of a kind. At kapag nangyari na ito sa iyo, maging ang iyong pagkakaloob ay magiging unique, unusual, and one of a kind. Kasi hindi lang pera ang ibinibigay mo. Ibinigay mo na ang buong buhay mo sa Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. The big idea is, in Christ, I have the unusual grace of God. Come on, let's say that together. In Christ, I have the unusual grace of God. Sa Tagalog, kay Kristo, nasa akin ang di pangkaraniwang biyaya ng Diyos. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the privilege, the most wonderful privilege to receive Jesus today and be saved. Receive
the unusual grace of God. And Jesus is the unusual grace of God. He is the unusual Savior. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, taas mo ang iyong dalawang kamay. Sa lahat ng narito sa bulwagang ito, samahan po natin ang ating mga bisita. Hinihiling ko po, itaas natin ang ating dalawang kamay, manalangin tayo ng pagtanggap. Sumunod ka sa panalangin ito at ariin mong isang personal na panalangin. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob. Sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayo po'y magsabing, Amen. Palakpakan si Lord. Woo! Hallelujah! Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang atin pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay nang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na, ako'y naniniwala, ako'y magaling na, aking idinideklara, ako'y magaling na, ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Thank you, Jesus. Isang beses pa mga kabiyaya, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? In Christ, I have the unusual grace of God. Isang beses pa. In Christ, I have the unusual grace of God. In Christ, I have the unusual grace of God. Are you in Christ? Amen. Do you have the unusual grace of God? Amen. Itaas ang kamay ng nasa kanya na ang di pangkaraniwang biyaya ng Diyos. Balakas na clap offering. Woo! Hallelujah! To the Lamb of God. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you,
And if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.